mo yung snippet, yung portion. Yung NBI ito. Yung sa NBI, yung criminal case. Kung ikaw ang titimbang, pasok ba sa timbangan mo na grade threat yun? O hindi, parang hindi naman grade threat. Hindi, kasi parang... Hindi, mga kababayan, di ba? Hindi. Lahat naman tayo, hindi. Napalabas na ng media yan, ng mga House of Representatives para sabihin nila na matibay yung ebidensya nila. At the same time, pinapakita nila sa mga tao, kinukondisyon yung mga isipan ng mga tao na kung saan itong sinabi ni Sara Duterte ay great threats talaga ito, mga kababayan. Kung hindi siya convicted, kung mapapanood mo yung video ni Sara Duterte, sa tingin ko lang, baka maging kulang yun for actually, for Sara to be convicted. So sa tingin ko, yung pagsasampa ng kaso na ito, hindi masyado talagang pang-iipit, pasama lang sa palabas. If you ask. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating Tabunan PH channel, mga kababayan. And nandito na naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon, mga kababayan. At ito, pag-usapan natin ngayon kasi nga, tutukol dito sa kasong ipinail ng NBI or inirekomenda ng NBI na ikaso dito kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. At ito nga, maraming or ilan sa mga eksperto, mga abogadong eksperto, mga kababayan, na nagsasabi ng kanila or nagpahayag ng kanilang kadismaya dito sa NBI, mga kababayan. Kasi of course, ang NBI, mga kababayan, isa ito sa mga ahensya ng gobyerno kung saan inaasahan natin na mayroong patas na panindigan at inaasahan natin na makakuha ng talagang klaro at konkretong mga ebidensya, mga kababayan, patungkol sa isang kaso na kung saan gusto mong malaman kung ano yung totoong nangyayari. And yet ito, unfortunately, parang pinapalabas nila dito, pinapakita ng NBI na parang nagpagamit itong NBI dito sa Malacanang, mga kababayan. Unfortunately. Eto, opinion ko lang, mga kaibigan, ito lang yung mga nakikita natin at ng ilang abogado, mga kababayan. At ito, pakinggan natin ito, mga kababayan, kung anong mga masasabi nila dito. And then, kilalanin din natin, mga kababayan, yung mga posibleng magiging abogado ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Okay? Ito, sinasabi lang natin na posible kasi wala pa namang inilabas si Sara Duterte, mga kababayan, kung sino talaga magiging abogado niya doon sa impeachment trial. Of course, expected yan kasi dinidiscuss natin sa mga previous videos natin, mga kababayan, na itong mga Duterte talagang master nila itong art of war. And isa sa mga principles ng art of war, mga kababayan, na kung saan hindi mo pwedeng sabihin yung kung ano yung plano mo at hindi mo pwedeng iladlad lahat kung ano yung patungkol sa sarili mo, mga kababayan. At ito na nga, hindi mo pwedeng sabihin kung sino yung mga abogado mo kasi nga baka mapaghandaan ng kalaban yan, mga kababayan. Okay? So, well, expected yan. Kaya, sinasabi natin na ito yung mga posibleng abogado. Ito muna, mga kababayan, tingnan mo natin ito kung ano yung kinaso or nirekomenda ng NBI dito kay Sara Duterte, mga kababayan. So, tingnan natin. Muling binigyan diin ng National Bureau of Investigation na malinaw na basihan ng video ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Zoom meeting noon para masampahan siya ng kaso. Una na naghain ng NBI ng kaso grave threats at inciting to sedition sa Department of Justice. Sa programa nag-file talaga ng kaso, mga kababayan, ng NBI ng grave threats at inciting to sedition. Mike Live, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na mga kasong ito ay may kaugnayan sa mga naging pahayag ni VP Sara laban kina President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Santiago, ilang beses nilang inimbitahan ang pangalawang Pangulo para pakinggan ang panig nito, pero hindi ito sumipot. Dahil dito, bumase ang NBI sa naging testimonya ng mga nasa Zoom meeting noong araw na iyon at sa iba pang ebidensya na hawak nila.
Kumbaga na mapapatunayan natin sa mamamayan na no one is above the law. Kung hindi kami kikilos, wala kaming gagawin, sasabihin ng mamamayan natin na porket mataas na tao, ganun na lang kung pagbantaan ng ating Pangulo. Ako, mga kababayan, tingnan ninyo. Tingnan niyo yung rason, mga kababayan, kung bakit nila i-final yung kaso. Di ba? Ito, mga kababayan, maintindihan na sana natin kung sinasabi nila dito, lalo na itong ano pangalan nito? Jaime, Secretary Jaime, former judge pala ito, mga kababayan, Supreme Court judge. Maintindihan na sana natin kung sinasabi nila na nag-file kami ng kaso kasi based sa ebidensya namin, matibay yung ebidensya namin. Kaya, ito yung recommendation namin. Di ba? Paano? Ito yung sinasabi. Nag-file kami ng kaso kasi pinapakita namin sa taong bayan na may ginagawa kami. At the same time, para may pakita sa taong bayan na no one is above the law, na kahit sino ka pa, vice presidente o presidente ka pa, anyway, presidente, hindi naman pwedeng kasuhan yan. Kaya vice presidente ka pa, pwede ka namin kasuhan. Di ba, mga kababayan? Ano ibig sabihin yan? Di palabas, mga kababayan. For the show, mga kababayan. Para lang ipakita nila. Yan lang yung rason nila. Hindi na sinabi na matibay yung ebidensya. Wala na way. Recommendation nga lang naman yan. Anong mangyayari? Doon na yan sa DOJ. DOJ na rin yung mag-iimbestiga. Ito, mga kababayan, kinggan natin yung mga sinasabi ng mga eksperto, mga abogadong eksperto, mga kababayan, patungkol dito sa nirekomenda ng NBI tungkol dito kay Sara Duterte, mga kababayan. Patungkol doon sa grave threats at inciting to sedition, ito pakinggan natin. Okay na, okay. Si attorney, dating DOJ Undersecretary, criminal law expert at profesor ng batas sa Universidad ng Pilipinas, ang isa sa mga paborito namin. Ay, matagal na namin hindi nakausap, si attorney Ramon Esguerra. Attorney Mon, how are you? Good morning, I am sir. good. Thank you, Alvin. Magandang umaga sa inyo. Mapagpalang araw sa inyong dalawa ni Vicky, sa mga kasamahan nyo dyan at sa mga tumatangkilik sa inyong programa. Si Aling Vicky po ba inanap nyo? Dito si Aling si Victoria. Aling Vicky. Akala ko Vicky tawag. Pwede naman din, sir. Pwede rin. Pwede naman. Niloloko ka lang. Anyway, linawin muna natin. Hindi ka naman nag-aalok ng pro bono mo sa mga prosecutors. Hindi ka naman private lawyers ng prosecutor sa House. Hindi. Never have I done that to volunteer. Yan nga, mga kaibigan, kasi nga, yung sa narinig natin, mga kababayan, ng mga congressman prosecutors, kasi gusto nilang maniguro, mga kababayan. Akalain nyo yan, ha? Kukuha sila ng mga private lawyers, mga kababayan. Tingnan nyo. Sinong magbabayad niyan? Sa tingin nyo ba si Martin Romualdez magbabayad niyan, mga kababayan? O posible si Martin Romualdez yung magbibigay ng bayad, yet kaninong pera yan? Of course, sa taong bayan, mga kababayan, nakalain nyo yan. Again, imagine ninyo, yung taong bayan naghalal kay Vice President Sara Duterte, yet, itong mga kalaban niya gustong tanggalin si Vice President Sara Duterte at gagamitin yung pera ng mga taong naghalal kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Di ba harap-harapang bastusan yan? Man kayo dyan, kung ano masasabi nyo dito? Para lang malinaw. Baka biglang makita ka namin nandun ka sa side ng prosecution. Pero wala din sa depensa. Hindi ka rin inaalok ni na Vice President Wala naman. Okay. Dahil kung meron man, dapat na-contact na ako. At sa kalagitnaan na tayo. Kahit paano, masasabi mong mahaba na yung mahaba na yung dinaanan ng tungo. Ay, pero anong balita mo sa legal circle? Sinong abogado ni VP Sara? Wala akong alam eh. Ang akin lamang nasabi kay Christian, dating kasamahan nyo. Si Christian. Yung parang kinoconsider yung dating presidente mismo, ang kanyang ama, upang mag-lead counsel. Though VP Sara herself parang sinabi na kung pwede siyang sumama sa defense panel, pero hindi siguro na siya yung lead counsel dahil meron ng alam mo na, may edad na at baka hindi kayanin yung rigors ng trial. And then I just mentioned that
the husband, no? The husband, yung asawa mismo ni VP Sara, is a lawyer. Ay, oo, si Mans. Oo, at Carpio. saka yung Carpio. kanyang biyena na lalaki. Sino At pati yun? yung kanyang biyena na babae. Biyanan na Parehong lalaki. abogado. Sino yung biyanan na lalaki niya? Si June Carpio. Si June ang tawag ko kay June eh. So si June is the husband of... Justice Carpio. Yeah. Tama. So marami naman sila. Marami naman silang abogado sa pamilya niya. Pamilya. Isipin niyo mga kababayan, ha? Biyanan ni Sara Duterte, mga abogado, mga kababayan. Yung isa, judge. Then, biyanan yun. Then, ito, husband ni Sara Duterte, mga kababayan, abogado din. Imagine niyo, may law firm yan sila. Mayroon din yung mga abogado. Then, si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, atay ni Sara Duterte, abogado din. Imagine niyo yan. Hindi natin sinasabi na sigurado ng panalo. Kasi of course, alam naman natin na yung impeachment trial, para sa akin, sinasabi nila legal at political. Well, legal proceedings, pero the decision making is more on political, mga kababayan. According to numbers lang yan, regardless of the evidences at arguments na prinisinta mo. Nakita na natin yan ilang beses na. Kung titingnan nyo, kahit sabihin natin, si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, nandoon siya, parte siya ng defense ni Sara Duterte. Imagine niyo yung nangyari sa Quad Committee hearing, mga kababayan. And mostly sa mga congressman, kung hindi man lahat na mga congressman prosecutors para sa trial ni Sara Duterte, mga kababayan, present yan sa Quad Committee hearing nung nandoon si Pangulong Rodrigo Duterte. At kung hindi man lahat nakapagtanong, karamihan dyan nagtanong na. Mention nyo dito, mention nyo sa comment section kung sino sa kanila yung nakaisa man lang kay former President Rodrigo Duterte. Imagine niyo. Rodrigo Duterte pa lang yan. What if meron pang ibang abogado na kung saan magkakaroon ng ibang perspective sa defense? Imagine niyo lang. Again, hindi ko sinasabi na siguradong panalo na at mas magaling sila sa defense. At hindi ko rin sinasabi na itong mga congressman prosecutors wala itong alam. Of course, abogado yan. Sinasabi natin magaling din yan. And yet, kung titingnan ninyo mga kababayan, doon sa Quad Committee hearing, yung nangyari, yung basis natin. Di ba? And imagine niyo, doon sa Quad Committee hearing, wala pa nga yung anong tawag nito? Cross-examination na kung saan ang abogado ng kabilang kampo, lalo na sa defense, ay allowed na magtanong doon sa ina-identify na witness, mga kababayan. Imagine niyo lang kung anong mangyayari. Of course, again, hindi pa rin tayo pwede magkampante. Hindi rin natin miniliit itong mga kongresista na ito kasi again, magagaling din ito. Kaya nga, ngayon, nag-umpisa na nga silang maghanda. Ano lang natin dito is, itignan lang natin kung anong sinasabi nila na matibay talagang ebidensya nila laban kay Sara Duterte, mga kababayan. Iwan ko lang kung anong sinasabi lang matibay ebidensya kasi nga in the first place, maghahanap pa lang sila ng ebidensya pag umpisa ng trial. Anong gagawin nila? Isubpina yung bank account ni Sara Duterte, mga kababayan. Di ba? Ang galing nun. kung saan nag-umpisa na yung trial, yung time pa yun mag-umpisa ka na maghanap ng ebidensya. Kalain yun. Fishing expedition talaga. At saka, tatandaan mo, nung administrasyon ng President Digong, nakapaligid ng magagaling na abogado sa kanya. Saka hindi ako magtataka na mayroong kahit pa paano mapasama rito sa defense panel ng ni VP Sara. Pati yung law firm ni ES. Di ba may law firm din yun? Hindi ko sabihin yung ES Medial Dea. Medial Dea. May law firm din yun. So, yun yung mga possible. We're not saying na sila na po. But napatawag kami, hingi kami ng konting paliwanag mo kasi ito na mga kababayan ha. Ito na patungkol dito sa
nirekomenda ng NBI, mga Sabi kababayan. namin, yung grave threat, madaling tandaan, madaling maintindihan ng ordinaryo mamamayan. Kasi nagbanta eh. Pero isa pang kasong final is inciting to sedition. Pakipaliwanag mo nga in such a way na maintindihan ng tao. Saan banda yung inciting to sedition doon? Alam mo, merong tayong sa revised penal code naka-define niya, no, yung inciting to sedition. Oh. Parang hinihikayat mo ang taong bayan, kundi man ang nakararami sa taong bayan, upang in a way mag-aklas o labanan, hindi lamang punahin kundi labanan ang kasulukuyang mga namamahala at ang mismong pamahalaan ng ating bayan. Yun eh, yung parang pag sinabi mong seditious speech, nanghihikayat ka na kahit papaano ipahayag ng ating mga kababayan ang kanilang pagtutol sa gawi ng pamamahala ng ating mga sinasabing leader, no? Yung ating mga simula siguro sa presidente, pinagtatamaan niya, pati na si speaker, at ng iba pa na mga naka-identify sa current administration. Yeah, thank you for defining it. Yun ang definition. But you've watched the rant ng Vice Presidente. May nakita ka ba doon na may inciting to sedition part? Wala akong natatandaan except that there were, Wala siya natatandaan, mga kababayan. O kasi nga, again, narinig niyo naman, hindi natin pinutol yung definition ng inciting to sedition, mga kababayan, na kung saan naghihikayat ka raw na mag-aklas laban sa administrasyon, mga kababayan. Nasaan na yun? Kasi nga, lahat naman tayo nakapansin na kung saan palaging sinasabi ni Sara Duterte, mga kababayan, na hinahikayat niya ng mga tao na tuloy lang na magtrabaho at huwag pumunta doon sa daan para ipakita yung suporta sa kanya. Kasi nga sinasabi niya, mas importante ang magtrabaho kasi kung hindi ka magtrabaho, magsasuffer yung family mo. Wala kang sahod. Kasi nga naman, wala, again, lahat na, I think, kung tama yung pagka-remember ko, sinabi ni Sara Duterte na wala naman, ang solusyon, wala naman sa daan. Kasi wala nga dyan problema. Nandoon sa Malacanang, mga kababayan. Nandoon yung mga problema. Dapat doon din ang solusyon, hindi sa daan. Yan yung sinasabi ni Sara Duterte. Ngayon, saan yung inciting to sedition? Saan yung panghihikayat na mag-aklas laban sa gobyerno? Yun nga sinasabi, wag magtrabaho, patuloy lang kayo. Kaya ko to. Kahit karamihan sa mga supporters ng Sara Duterte, mga kababayan, nagsasabi na kailangan na nating pumunta sa daan. Yan, pinipigilan niya, mga kababayan. Ano mo yung mga rallies na nangyari, and some were supportive of her and some were not. And in a way kasi ang magiging bottom line yan yung freedom of assembly, freedom of speech, protected ba, at if at all, nagsalita ng anuman si Presidente, Vice Presidente, no, na laban sa pamahalaan, protected ba yun ng free speech? Yun ang magiging question. Yeah. Yun ang magiging bottom line question na dapat sagutin. Pero sa libro ni Attorney Ramon Isguera, pasok ba sa grave threat ang ginawa ng Vice Presidente? Ito, mga kababayan, pakinggan natin. Grave threats na ito. Tapos na yung inciting to sedition. Ngayon naman, grave threats, mga kababayan, ha? Yung pangalawa. Grave threat. Di ba kinasuhan siya ng grave threat? Grave threat at saka inciting to sedition. Nakita mo yung snippet, yung portion. Yung NBI ito. Yung sa NBI, yung criminal case. Kung ikaw ang titimbang, pasok ba sa timbangan mo ng grave threat yun? O hindi, parang hindi naman grave threat. Hindi, kasi parang Hindi, mga kababayan, di ba? Hindi. Lahat naman tayo, hindi. Napalabas na ng media yan, ng mga House of Representatives para sabihin nila na matibay yung ebidensya nila. At the same time, pinapakita nila sa mga tao, kinukondisyon yung mga isipan ng mga tao na kung saan itong sinabi ni Sara Duterte ay grave threats talaga ito, mga kababayan. Kaya yan yung mainstream, lalo ng mainstream media, mga kababayan, ini-instill talaga yan sa isip ng mga tao. At ito na nga explanation. Hindi grave threats .
Conditional kasi yung pagkakarinig ko doon sa Winika. Tagalog yata yung pagkakasalita ng ni VP Sara doon sa binitawan niya. No? Medyo alanganin, sabihin mo talagang sinabi niya kay Presidente pag parang gano'n ang tenor niya kasi kung ipapapatay niyo ko at ako'y mapapatay, ako'y naghanda na, parang gano'n na kumausap ako ng mga tao para So patayin baka ko threat, yun. pwede ba sa threat na lang? Kasi di ba magkaiba yung threat sa grave threat? Hindi, dalawa yan grave threats saka light threats. Light threat, so light threat na lang. Well, pwedeng pumasok sa sa light threats, pero again, you have to take it in the context of what was really said, and then but somehow alam mo naman siguro maraming pumuna nag-backpedal ng kahit papaano ang ating Vice Presidente kasi hindi rin naman tama sa tingin ko lang hindi rin naman tama kung may pagkalang ka at least doon sa posisyon, hindi man doon sa tao na sabihin mo yun in public, no? Okay. Oo. Wala naman mga kababayan. In-explain na din natin yan. Pinuna din natin si Sara Duterte yan mga kababayan kung natatandaan niyo. May video tayo kung saan natin kung saan kung titingnan ninyo parang sa lakas ng emotion ni Sara Duterte ng time na yun mga kababayan, ito yung explanation natin na parang it could be mali yun mga kababayan kasi nga ito sinasabi ni Attorney Ramon Isguera mga kababayan na with due respect dun sa posisyon kahit hindi naman lang sa tao, at least hindi mo yun sasabihin. Pero yun nga mga kababayan, in-explain din natin na somehow expected yun na behavior ni Sara Duterte mga kababayan kasi nga in how many weeks na siyang binabanatan at the same time yung mga empleyado niya, yung mga tauhan niya parang hinaharas na mga kababayan ng Quad Committee or Committee on Good Government. Contempt ng walang rason mga kababayan. Kaya nga, of course, expected yan na magalit ka. Yun nga lang, parang sa sobrang lakas ng emotion ni Sara Duterte mga kababayan, nasabi niya yun. Yet, again, pwede pa rin yung pagdidibatihan kung anong sa tingin niyo. Ito na nga. Sinasabi na hindi naman talaga it could be, nasabi niya yun, na parang nawala yung respeto niya, but again, in the first place, pwedeng debatihin yan, mga kababayan. Yun nga silang sinasabi natin na kapag mga ganitong oras, mga kababayan, kung pwede, kasi bawal talagang magkamali si Sara Duterte sa panahon ngayon, mga kababayan. Kasi kung may masabi lang siyang mali, may masabi lang siyang of course, kinakapitalize niya ng mga kalaban. Kaya dapat careful talaga si Sara Duterte. Pero sa tingin ko mga kababayan, nung time na sinabi niya yun, though kahit nakikita natin malakas yung emotion niya, yet masasabi pa rin natin somehow control pa rin niya. Kasi conscious pa rin naman talaga siya. Kaya nga, instead na magiging grave threats ito, ginawa niya parang ang dating maging conditional siya. Makikita mo pa rin somehow kontrolado pa rin niya yung emotion na nung time na yun, mga kababayan. Okay? So ito, may isang eksperto pa ako na ipapakita mga kababayan kung may anong masabi niya dito sa rekomendasyon ng NBI mga kababayan. Ano ba ang kakarusahan niyan? Bailable ba yan? Non-bailable ba yan? If found guilty, ano yung kinakaharap po niyang parusa? Well, una sa lahat, available yung mga kaso na yan kasi it doesn't carry, kumbaga hindi siya considered na heinous crime. So sa ating jurisdiction, pwede naman siya mag-file dyan ng kanyang bail. Pangalawa, if you ask me, ako lang as a lawyer, medyo manipis kasi yung kaso na yan of course, the NBI can always recommend to the DOJ. So nasa DOJ na ngayon yung onus. But at the end of the day, tandaan natin, binago na nga din ng DOJ yung kanilang quantum of evidence required. Yun nga mga kababayan, ito lang sinasabi natin. Ang problema nga lang, again, ito recommendation ng NBI. Then, ano mangyayari? Bago i-file ng DOJ mga kababayan, mag-iimbestiga pa rin sila kasi titignan pa rin nila kung talagang matibay yung kaso.
Ito, may explanation pa siya dito mga Nung kababayan. araw, probable cause lang sila. Ibig sabihin ng probable cause, kung feeling nila may nagawang krimen at itong tao na ito sinasaktan ay may kasalanan, so ituloy natin yung kaso. Ngayon, with reasonable degree of conviction, certainty of conviction. Ibig sabihin, hindi ka magsasampa basta ng kaso kung hindi siya convicted. Kung mapapanood mo yung video ni Sara Duterte, sa tingin ko lang, baka maging kulang yun for actually, for Sara to be convicted. So sa tingin ko, yung pagsasampa ng kaso na ito, hindi masyado talagang pang-iipit, kasama lang sa palabas. If you ask Oo. Di ba mga kababayan? Ito na. Ito mga kababayan, for comparison purposes ha. Patungkol dito sa DOJ mga kababayan. Unahan natin yung DOJ kasi expected nito mga kababayan. Under naman talaga yung DOJ sa executive at galit na itong si Bongbong Marcos sa mga Duterte mga kababayan kasi palaging pinupuna yung mga ginagawa ni Bongbong Marcos. Palaging pinupuna ni Pangulong Duterte mga kababayan. Kaya expected na mag-file talaga ito ng kaso. Pero ito, tignan natin. For comparison purposes mga kababayan, yung kaso ni Janet Garin mga kababayan. Ano nangyari? Sinong nagpatras? Di ba yung DOJ? Bakit nila pinatras? Kasi sinasabi nila, ang rason nila dito mga kababayan na kung saan unlikely daw yung conviction or mahina daw yung rate ng conviction sa mga kaso ni Janet Garin mga kababayan. Kaya pinatras. And yet, ang daming abogado, lalo na yung nasa PAO mga kababayan, Public Attorney's Office, na kung saan dapat sana hintayin na lang yung desisyon ng korte. Kasi based on the evidences at the same time doon sa mga autopsy ng mga biktima ng dingbaksya mga kababayan, yung mga bata, lumalabas naman talaga na may yung mga sakit nila may connection doon sa ano tawag nito? Dingbaksya vaccine. And maraming studies din na susuporta na kung saan yung dingbaksya vaccine mga kababayan hindi safe for mass vaccination. So yung dalawang argument na yun, matibay na yun mga kababayan. Ngayon, autopsy, may mga experts na nagsabi na talagang hindi pwede mag-mass vaccination. Mayroon ding mga expert doctors na nagsabi na yung mga symptoms na naipakita ng mga bata dahil yun sa dingbaksya. Though, meron nga lang ibang doctors din ang sabi na mahina yung connection ng dingbaksya vaccine doon sa mga symptoms na ipakita. So, magkakaibang Yun na nga, dapat sana hintayin na kung ano yung desisyon ng korte. Mga kababayan, kasi terms of conviction rate, sabihin natin 50-50 mga kababayan. 50-50 yung chance na makakonvict sila. Yet, anong desisyon ng DOJ? Pinaatras yung kaso mga kababayan. Kaya galit na galit yung PAO. Kasi for how many years nilang tinabaho yan? And yet, ngayong administration ni Marcos, pinaatras lang nila. So again, for comparison purposes, so etong ang kaso ni Janet Garin sa dingbaksya mga kababayan, mas higher chance pa na magka-convict sila dito kay Miss Janet Garin compare dito sa kaso ni Sara Duterte mga kababayan. Yet, in-expect natin na yung DOJ ay ipapile talaga niya yung kaso. Ayun na nga kasi galit na si Bongbong Marcos. Anong purpose nun? Kung natatandaan ninyo, nung pinunay yung 2025 budget, lahat ng taong bayan na iba't ibang grupo, yung makakaliwa, yung liberal, sina Pangulong Rodrigo Duterte, again, lahat nakafocus doon sa issue ng 2025 budget. Nakafocus kay Bongbong Marcos, nakafocus sa House of Representatives. So para malihis nila yung issue mga kababayan, nung ginawa nila, nag-file sila ng impeachment case laban kay Sara Duterte in one day. At yun na nga, parang kinalimutan na ng lahat yung issue ng 2025 budget. Sana nakafocus ngayon dito na sa impeachment case ni Sara Duterte mga kababayan. So 1 week na tayo nag-uusap dyan tungkol sa impeachment case. And then, katapos niyan, na Congressman Alvarez, Senator Pasio, Attorney Topacio, Attorney Jimmy Bondok, mga kababayan, nag-file ng case against Martin Romualdez
at ibang mga kongresista, mga kababayan. So ngayon, yung focus ng mga tao napunta na naman doon. Napunta na naman doon. So anong gagawin nila para maiwasan nila na magiging center of attraction sila? At isa ito sa mga palabas. Ito yung nakikita kong rason na talagang, NBI, lumabas ka. Sabihin mong magpa-file kayo ng kaso para makalimutan na rin natin yung final ng kaso ng nila Congressman Alvarez dito kay Martin Romualdez, mga kababayan, at magiging focus tayo dito ulit kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Nako, ito mga kababayan, unfortunately talaga ito yung NBI nagpapagamit talaga. Nako. Kasi kung talagang seryoso sila na tuluyan na limbawa si Vice President Sara Duterte, yung mga passionate na tumitira sa kanya, I think it would make sense kung pag-aralan nila halimbawa ito paggamit ng intelligence funds, at gamitin ito siya na limbawa para magsampan ng kasong plunder o magsampan ng kasong related to corruption. That would actually is a statement that they're actually dead serious in pursuing accountability. Hindi ko nga maintindihan bakit ang focus itong great threat, bakit ang focus itong inciting to this sedition when to begin with, there are far more important criminal cases that could have been filed against her. And plunder is non-bailable. Attorney, non-bailable pag yes, plunder, plunder is non-bailable. And more importantly, pera ng taong bayan yan. And she should be held accountable kung may kasalanan siya talaga. Pero by focusing on these lesser offenses, ibig sabihin, kasama lang to sa palabas, ano? You're just basically trying to convince the public na we're dead serious and also holding her criminally liable. Kasi alam mo, ang problema kasi dito sa impeachment, at of course, nadadamay na itong mga gustong isampang ng kaso sa DOJ, ano? At the end of the day, it's the public whom should be convinced na ito ay patungkol sa accountability at hindi politika lamang. So which is why I guess they should do a very, very good job at conveying to the public about the seriousness of what they do and the objective, which of course is to pursue public accountability more than anything else. Kasi sabi nga sa saligang Diba mga kababayan? Yun nga, sinasabi natin mga kababayan. Ito, somehow, pinapakita, palabas lang talaga mga kababayan. Pinapakita lang, kunwari, concern sila dito. Kasi ko, ito, tama, ako personally, agree ako dito. Kung talagang gusto talaga nilang, ano ba tawag nito? Malaglag itong si Sara Duterte, mga kababayan. Hindi sana pumunta na sila doon sa confidential funds. Kasi in the first place, yung Congress, hindi talaga nila alam kung nasaan yung confidential funds, yet sinasabi lang mayroong misuse. Yun nga, paano mo malalaman na mayroong misuse in the first place, hindi mo nga alam kung saan ginamit. Again, pangalawa, bakit until now, hindi sila kumuha ng resulta ng investigasyon doon sa National Defense? Kasi inako na ng AFP yung investigation na doon sa dalawang security ni Sara Duterte na tumanggap ng confidential funds. Yan nga, kung talagang seryoso sila, hindi sana nagkuha na sila ng report galing doon, and then, para makita nila na, dito lumabas ang nakawan. And yet, until now, wala. Dapat meron para meron silang kinuha, and then ilalabas lang nila during the trial. Which I believe, unlikely mga kababayan, kasi atat na atat sila dito na mapatunayan nila dito sa taong bayan. Ito nga sinasabi na ang purpose ng impeachment, dapat makonvince mo yung tao na talaga may ganito. May misuse of funds. Kasi until now, hindi pa rin nila makonvince yung mga tao. Hindi dapat nilang i-convince yan bago mag-trial para, kasi imagine mo, 32 million. Tutakbo yan sa daan kapag i-impeach mo yung taong hinalal nila. Which I believe until now, yung 32 million mga kababayan, buo pa rin yan. And I think, nadagdagan pa yan ngayon. Kaya nga ito, unfortunately, itong mga eksperto mga kababayan, disappointed dito sa NBI. Kaya tanong natin, sino na lang yung pwede nating lapitan mga kababayan? Di ba? Problema ito mga kababayan. Anyway, dito na lang po muna tayo, and then comment nyo dyan kung ano sa tingin nyo dito, and then paki-subscribe na rin po sa channel natin.
Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.